Paano ka nagkaroon ng 25 million? Talunan ka. Kahit sa dami ng talo ko sa buhay, meron pa ring winning part yan. Marami rin pong times na na-scam ako. Meron din na nagbayad ako, tapos na-block na ako. Nalooban na rin ng store ko. Nanakawan. Pinasok na rin po. Na-discover ako ng isang manager. Pinasok niya ako sa isang boy group. Yun po yung The Ones. Natapos na rin kontra ko with Viva. Di na ako nag-renew. Tapos pumutok yung The Ones. Naiwan ako. Ano yung pakiramdam na bakit sila sikat ako hindi? May regrets ka. Sana tinuloy ko na lang pala. Parang hindi ako dinadapuan ng swerte sa buhay. Ano tumatakbo sa utak mo na? I wanted to give up. Seeking consistency. Doon po nagsimula lahat ng pagbabago sa buhay ko. All welcome the original, the drummer, Daniel Rafael. From being a loser to winner mentality. Yes, it's the mindset of not giving up. Ang ganda ng store mo tsaka yung mga item mo, napakamamahal. Bakit bumibili pa rin ng tao sa'yo? Because of the brand, saka yung storya. Anong masasabi mo ngayon na talunan, ngayon multi-millionaire na? Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boso. Nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang ibinabahagi namin sa RDR Talks dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang RDR Talks. At makakasama natin ang owner ng Flip Phenomenal Soul. Isa sa iniidolo kong social media content creator, Boss Dane Grospe. Hello boss! Po. Thank you so much, Sir Raymond, for having me po. Anong pakiramdam na nakakapagbigay ka ngayon ng oportunidad sa maraming tao? Actually, I featured one person. Bumili siya ng sapatos for her wife. Pero dahil nangailangan sila at that season of their life, kailangan niya ibenta. Nung binenta niya sa akin, na-feel ko na God was telling me to help him. Binigyan ko siya ng extra bonus, binili ko yung sapatos niya, binigyan ko siya pang date sa asawa niya. Bakit ba pumatok ito sa mga Pilipino? Pagdating sa sapatos, everybody loves stories behind sneakers eh. Pag si Jordan ang pinag-usapan or Travis Scott, it's like you're getting an award every time you get a pair of sneakers from them. As a collector, Meron kayong tinatawag na brand new dead stock. Yes. Yan yung mga sapatos na hindi namin pinapafit. Fresh talaga siya. Meron namang VNDS, yan yung mga finifit, pwede mong sukatin in store. Paano nyo nalalaman na ito ay VNDS, BNDS, fit used? Pagdating sa loob ng sapatos, makikita mo yung mga himulmol ng mga medyas. Ha? Kita yon? Saka yung insole kasi ng sapatos, lalo na sa Jordan, alam mo pag sinukat. Di ba may Jordan logo po sa loob ng insole? Makikita mo yan pag ginamit yun eh. Meron na siyang uka. Masyadong sensitive yung part na yun sa loob. Malalaman mo agad, saka sa smell. Di ba may nag-trending kasi niya inaamoy? Totoo yun? Pero syempre, tinatanong mo na namin kung brand new. Pag used, di na namin aamoy yan, di ba? Pero nakaamoy ka na ng used. Maraming beses na. Paano kung finit lang na gano'n? Malalaman nyo pa rin yun? Malalaman mo pa rin po yun kasi very sensitive ang mga sapatos lalo na pag Jordan. Malalaman mo yung crease na tinatawag namin sa toe. Pag meron na yung parang gumuguhit, pumapasok na yung paa sa sapatos. Exactly. Sa ilalim po kasi ng Jordan, may tinatawag kami mga stars. Pag naapak na yan, nagkakaroon na ng mark na used. Nababawasan yung stars. Milyon-milyon ang halaga niyan eh. Sobra no? po. Bago mo narating ito, kamusta ang childhood mo? Si Dane po, walang-wala. I was 14 years old. Ang ginagawa ng mami ko sa akin, dinadala niya ako sa iba't ibang singing contest, sa mga Mr. Pogi. Nag-aaral ako nun, pero ang focus ko na maging artista. Pag nagsisimula ka bilang artista, di ba extra-extra lang. Tapos ang babayad lang sa amin ng 500 pesos. O may extra sa mga pelikula? Yes. Sa mga teleserye. Anong mga teleserye ito? Marami na po eh. Sansulok na Langit, kay Oyo Boy Soto, Maxine Magalona, yung mga ganon. Basta mabigyan din ako na exposure. Yun kasi yung concept ni Mama at Daddy eh. Makita ko sa TV, baka may chance na ma-discover ako. Pero yes, naging artista ka ba? After Mr. Pogi 2016, nanalo po ako ng Grand Champion ako doon. Saan? Screen Test Idol po sa 8 Bulaga. Nanalo po ako ng 1 million nun. Unti-unting gumanda ang pamumuhay ninyo. Doon po mas nahirapan kami afterwards because na-mismanage yung pera. Saka akala namin after the title, tuloy-tuloy na yung projects na darating sa akin. Exactly. Pero hindi pala. After nung pag-champion ko, naging extra lang din ako sa mga iba't ibang teleserye. Hindi ka nabigyan ng main role? Nabigyan ako ng main role pero yung TF na nakukuha ko sa puyat, araw-araw na taping, 2,000, 1,500, grabe. Anong ginawa mo sa buhay? Doon po ako napasok sa pagbabanda. Na-discover ako ng isang manager. Pinasok niya ako sa isang boy group. Yun po yung The Ones. Ano nga pala yung sikat na kanta Hindi ng The tayo Ones? pwede. Oh yun, napakaganda nun eh. Opo. Hanggang ngayon ba existing pa rin yung The Ones? Existing pa rin po sila. Meron pa pong 2 original members. Nandun ka pa nun? Nandun pa rin po ako yun. That was before pandemic. Walang-wala din ako nun. Natapos na rin kontra ko with Viva. Di na ako nag-renew. Tapos pumutok yung The Ones. Naiwan ako. Anong masasabi mo sa buhay? And I think si Lord dinadala
dinala niya lang ako doon pero hindi talaga yun yung path ko. Kasi I have other stories in the past ng childhood ko na nakokonek ko na siya ngayon bakit nandito ako sa sitwasyon na to eh. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa sapatos. Hustler na ako, nagbebenta ako ng mga Pokemon cards, nagbebenta ako ng mga lahat ng pwede kong ibenta nang nag-aaral ako sa school. Bakit pa ulit-ulit na parang hindi ako dinadapuan ng swerte sa buhay? Ano tumatakbo sa utak mo na? I wanted to give up kasi no one really supports me. Even my parents couldn't support what I do. I couldn't even go to school kasi wala naman akong pang-aaral. Hindi ka nakapag-aral? Nakapag-aral po ako until college lang. Undergrad po ako. Pag exam namin, pinapalabas ako kasi kailangan gumawa ng promissory note kasi hindi kami bayad ng tuition fee. I really need to break this chain of lagi kang talo. Pero buo family nyo? I'm very blessed na kasama ko po silang lahat. Maraming mga nanonood ng video na ito ngayon na feeling nila talunan din sila sa buhay. Marami silang inattempt, kaso nga lang hindi nila nakukuha yung success. Ano masasabi mo tungkol sa mga ganun? Don't give up. You just keep trying. May pagkakataon ba na may taong nagsabi sa'yo na tigil mo na yung ginagawa Marami mo? po. Even my own parents. Mag-aral ka na lang. Until I get to the point na nagbanda ako, sinuway ko talaga yung magulang ko. And then right after ng sumikat sila, ano yung pakiramdam na bakit sila sikat ako hindi? As human being, we will feel jealous. May regrets ka eh. Sana tinuloy ko na lang pala. Pero when one door closes, meron man nag-open. I was blessed na during pandemic, nakilala ko naman to si Coach Mav. Ano naman ginawa sa'yo nitong tao na to? Sobra pong layo kasi basketball team. I was invited to go to their house to write a song for Mavs Phenomenal. Pagpunta ko doon, ang gaganda ng katawan. Ako sobrang taba ko po noon. I was 260 plus pounds. Si Coach Mav ang isa sa mga may pinakamalaking impluwensya sa buhay mo. Sobrang laki pong impluwensya niya sa akin. Saka sobrang thankful ko po sa tao na yan. Ano ang naibahagi niya sa'yo? Bakit nakapag-ambag siya dun sa mga panalo mo sa buhay? It's the mindset of not giving up. Sickening consistency. Huwag ka titigil hanggat di mo nakayanin, hanggat sa tingin mo wala nang naniniwala sa'yo. Yun yung tinuturo niya sa amin. Not just pertaining to basketball, but in general. From being a loser to winner mentality. Yes. Sabi niya at first, what's the hardest part? Sabi ko, magpapayat. Change your mindset, do it. Nag-iba po lahat. Even yung anxiety attacks na bawasan, yung depression na bawasan. Kasi filled na ako with so many activities. Tapos mag-workout ako with the basketball team. Gaano ka-importante na tama ang circle of friends mo? Doon ko lang na-value na talagang dapat pinipili mo talaga yung mga taong makakasama mo. Yung mindset, yung environment, doon po nagsimula lahat ng pagbabago sa buhay ko. From being a loser to winner mentality. Yes. Kung sa akin, before I get to this point, si Coach Mav, Ate Awi, ganun din yung partner ko ngayon. Dati ex ko pa lang siya. Pati relationship na ayos, no? Pati ni relationship na ayos. Ano yung in-adjust mo sa sarili mo na impluwensya nila from being a loser, now you are consistently winning? Simplicity ng buhay. Before, pag may pera ka, pag may gusto kang bilhin, bibilin mo agad eh. When I met all these people na nasa Mavs na may pangarap sa buhay, sobrang simple lang ng buhay po nila. Matulog, kumain, mag-basketball, kumita ng konti. In-adapt ko rin yun. Whatever na nagigain ko sa social media, inipon ko yun. Until nagkaroon ako ng fun to start itong sapatos. Habang nagpapapayat ako. Nag-unfold yung opportunity na why not gawin kong negosyo to? Trinay ko lang po siya with 50,000 pesos capital. I bought sneakers na naka-off in less than 1 hour. Lahat ng binili ko na yon, pinost ko sa IG ko, sold out. Magkano per pair ang kita mo? 500 pesos, 1,000 pesos. Tapos may medyas pa akong binili. 300 pesos ang profit ko. Everything na nakuha ko doon, nire-invest ko ulit. Bili ako ulit ng gamit. Mabibili naman nila ito sa mga Nike store. Bakit bumibili pa rin ng tao sa'yo? Because of the brand, isa kayong storya. Ginawa mong content. Yes. Pinakita mo talaga kung saan ka bumibili. Alam din nila magkano ko nabili, pero binibili nila. Sinusuportahan nila yung ginagawa ko. Daily vlogs po ko sa YouTube. Kahit ang views ko lang ng 20,000, 30,000, nabebenta ko lahat ng sapatos na binibili ko. Anong mga pair yun? Pang-basketball lang po, mga Nike, Giannis, Paul George. Sa 50 mil, ilang pair yun? I started with 7 pairs, a couple of bags, and socks. Pagkabenta lahat, naging magkano siya? 70. Binili mo ulit. Binili ko po ulit. Napunta na ako sa Jordan kasi medyo mahal ang bentahan nun eh. Retail pa lang nito, 5,000 na. Tapos yung mga rare pa, ibang usapan na yun. Magkaya nito. Yes, yung 50,000 na kapital ko, baka isang sapatos lang sa mga rare yun. Paano makakabili ng retail ng mga ganitong pair? Meron po kasing tinatawag na raffle online. You can also go sa mga Nike store, sa mga Jordan Manila. May natutulog po doon. Mga pumipila talaga just to get a pair of sneakers. Pero sa sobrang daming reseller sa Pilipinas, in 1 minute sa Nike app, sold out. Grabe pala yung negosyo na yan, no? Sobra po. Ang hirap. Bakit mahal yung mga off-white? It's a luxury brand. They collaborated with a lot of big brands also. So when they did a collaboration with Jordan, the story behind that, Virgil Abloh, Michael Jordan, to get a pair of that, meron ng history yon. Magkano yung retail no nung lumabas? 10,000 plus. Magkano ang naging bentahan ngayon? 100,000, 200, 300. Depende pa sa model ng sapatos. Paano nakakapag-come up ng price niyan yung mga reseller? Kung gaano ka-rare, kung gaano kahirap hanapin. Nagsa-start yan
sa marketplace namin, Sneakerhead, may community po kami. Shoutout sa Soul Slam community. Okay, and then? Actually, mas mura talaga mga online reseller compare sa mga merong mga legit stores. Ang ginagawa namin, pasahan lang. Dinadagdagan namin Yun ng yung profit. mga pumupuntang bata sa'yo. Yes. Sobrang sipag po ng mga batang nagbebenta sa store namin and we are very blessed kasi hindi na kami kailangan gumawa ng dirty work for them. Na pumila, Sila na po lahat mag-abang. yun. So if they make 1,000 to 1,500 profit per pair, sobrang thankful na nila. Online pa lang to. Wala pang physical pa rin po store. yun, Instagram. Nung nilabas ko na siya, I think I have a 500,000. Ilang buwan? 3 months. 3 months lang? Less than 3 months po. Sabi ko, kailangan ko ng store. So kumuha ko ng parang 15 square meters. Saan? Tangdang Sora lang din. Anong pakiramdam nung bubuksan mo na yung first store mo? Sobrang kabado ko po nun. Kasi may overhead na eh. Kailangan ko na siyang seryosohin talaga everyday. Tapos I met one person, he wanted to invest. So nag-invest siya sa akin. He gave me 500,000. Bumili na ako ng mga rare sneakers. Paano ka nakakasiguro na hindi ka malulugi sa mga items na bibilin mo? Marami na po akong times na nabentahan ng peke. Yun po kasi yung mga time na wala pa akong experience. Bumili ako galing sa probinsya. Pagdating ng sapatos sa akin peke, meron din na nagbayad ako tapos na-block na ako. Marami rin po times na na-scam ako. Mga magkano? 600,000 to 700,000 pesos. Nalooban na rin ng store ko. Nanakawan. Pinasok na rin po. Patibay ka lang talaga. Actually, before ako manakawan, after 6 to 8 months, nag-move ako to a bigger store. Pag move ko dun sa bigger store, a couple of months lang pinasok agad yan. Yung Mavs no, nasa Pampanga na. Tinawagan po ako ng security guard. Sabi niya, boss, pinasok yung store mo. Winasok yung ganito, ganyan. Gumuho na naman yung mundo ko. From Pampanga, I was driving, going to Quezon City. I was crying. Sabi ko, Lord, bakit ganito yung nangyari? Pagdating ko po doon, I was very blessed. Ang kinuha lang sa akin doon, relos at pera. Not a single pair of sneakers was stolen from me. I cried talaga. Like a baby. I was so thankful to God. Lagi kang talo sa buhay eh. Bakit binibless ka pa rin? It's the purity that I have. I just want to inspire a lot of people. Kahit sa dami ng talo ko sa buhay, meron pa ring winning part yan. We were offered to get a prime location in Tomas Morato. Sobrang ganda ng story na yan kasi nung in-offer sa amin yan, I couldn't believe that was the price. Yung owner ng building na yun was nanonood din sa akin. So he gave me 4 units. I have 2 stock room, 1 editing room, and 1 main branch. Then we started doing contents. Ang ganda ng store mo tsaka yung mga item mo, napakamamahal. Kagaya niya, mga baiting ape, mga magkano yung ganyan? Nasa 6,000. Yung Drew, magkano? 8 to 6,000. Ganon din ang game niyan, parang sa shoe din. Pag streetwear talaga lahat eh. Even accessories, cap, Magkano na yung stock on hand mo ngayon? 22 to 25 million. 25 million? Apo. Teka lang, talunan ka. Paano ka nagkaroon ng 25 million? You just need to keep grinding. Sickening consistency. Have you imagined yourself na magkakaroon ka ng ganitong success sa buhay mo? Yes. Pang-entrepreneur ka talaga. Alam ko papasok ako sa ganitong industry. Magtatayo po ako ng restaurant ngayon sa Marikina. It's called Turning Tides. It's a coffee, restaurant, and bar. Ang yaman mo na din, no? Hindi po. Reinvesting the profits. Yun lang naman siya. Bakit hindi mo enjoyin yung kinikita mo? Nai-enjoy ko naman po siya in a different perspective. Ito, medyo weirdo. I like going to different hotels and sleeping sa mga beds. Punta ako sa Okada, kakain ako sa magandang restaurant. After a day, tapos na. And then I work. Anong masasabi mo ngayon na from talunan, ngayon multi-millionaire na? It all reflects to what's in your heart. All my employees are teenagers. Some of them are working students. Yung mga hindi natatanggap sa trabaho, yun yung kinukuha ko. I have this heart of helping because I know where I came from. Sa palagay mo, bakit ka paborito ng Diyos? Ever since never ko siyang bliname sa lahat na nangyari sa akin. In fact, I am thankful and grateful. Kahit nung walang-wala kami ng family ko noon, I was still thankful kasi nagigising kami. Kahit kumakain kami, naghahati-hati kami ng ulam. Maging grateful ka kahit ano pan mangyari sa Kahit buhay talo mo. ka. As long as you don't accept that you're a loser, pag flip mo ng page, meron pang another chapter. Okay. Magkano yung pair na nasa unahan ko ngayon? This one is the Air Dior. It only has 8,500 pairs. Kasama na yung lows at high doon. This one is around 500 to 550,000 pesos each. Dead stock po yan. Never na fit. Binibenta to? Binibenta po yan. Magkano binibenta? 550. Mahal, no? Marami pa po. Meron pa pong tinatawag na friends and family. Yan po yung mga nilalabas na mga rapper. Meron ka doon? Meron dumaan sa akin pero binenta ko agad. Ano yun? Travis Scott po. Mahirap mag-keep ng ganun eh. Masyado mataas yung kapital. Jordan 4 Manila, meron ka doon? Meron din po ako na nabenta ko na rin. Magkano yun? I bought my Jordan 4 Manila 750. I sold it for 1.2, 1.3 million. Ang laki ng tubo, kalahating milyon. Opo. Yung Louis Vuitton, may nakita ako milyon eh. Meron ka nun? Wala po ako nun. Yung brown po yung original, 10 million po yan eh. Hype na sapatos yan, no? Mahal pa sa bahay. Meron pa nga po mga pairs na 25 million. Yung mga Back to the Future. Bukod sa shoes, meron pa mga bags, mga Supreme Rimowa, mga collaboration. Meron ka rin nun? Meron din po. Yung maleta na Supreme, magkano yun? 700
300,000. Meron na ba sa inyong bumili ng sapatos, sinoli niya dahil fake? 100% po. Wala po kami yung binibentang fake sa store namin. Ngayon po, dahil legit na yung store, meron na rin kami integrity na parang, okay, bago namin bayaran yung sapatos nyo, padala nyo muna sa Matuto ka amin. na sa buhay. Dadaan muna yan ng legit checking before we pay it. Saan mo gusto pa mag-expand ng business? Restaurant. Meron din po akong binibuild na business ngayon with a dentist. Meron din akong friend, si Solar Boy. We're gonna put up our own tattoo shop. What I wanna do right now is I wanna get specialists from different industry and I just wanna fund it. Paano pag natalo ka ulit? Okay lang po. Try until malaman mo kung ano talaga yung para sa'yo. Maraming salamat sa Thank you so pag-unlock sa much. aking imbitasyon. No? Baka may gusto kang batiin, pasalamatan. So, page mo, shoutout mo rin. Kung meron kayong mga store na pwedeng mapuntahan sa Quezon City or Las Piñas, meron tayong store dyan. Punta lang kayo sa Instagram and Facebook natin, Flip Phenomenal Soul. And also, we have a website. It's flipphenomenalsoul.com. Available na rin guys yung shoe wipes natin. Ang price lang po nito per piece is only 6 pesos. What else? Yun din grosspe natin. We just reached 500,000 followers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami tayong mga blessings na papunta dyan. Mga giveaways natin. Mga sapatos. Alright. Sa lahat na nanood, please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. At available na rin po ang mga contents ni Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Talks. God bless sa inyong lahat.